ugat, lalabas yung dugo, kung di makalabas, kumatos kayo. Marami na kumatos. Ilan na kumatos kung namatay? Meron pa man, doon sa parte sa amin, Mm. yung kapatid ko po, Mm. biglang 35 years old. Ngayon, mainitin din yung ulo niya. Inaway niya. Inaway niya yung tita ko, sinabihan ko na igalang mo yung tita natin, ako, o ganyan. Ngayon, sinabihan ko, dalawa lang pupunta mo ka, cemetery o kulungan, kasi matapang siya eh. Pinagsabihan ko, ngayon, nung nabalitaan ko, mga ilang linggo, nabalitaan ko, namatay na. Namatay. Biglaan. Sa init ng ulo Sa niya. init ng ulo. 35 ha? Init ng ulo. 35 years old. Hindi lumabas ang dugo. Mm. Kumatos. Tinakbo sa hospital, dito pa arrival. Wala na. Oo, matapang siya, 35 years old. Ngayon naman, namatay na naman yung pinsan niya. Yung pinsan ko, 51. 51 years old, ganun din nangyari sa kanya. Naku, Ala, patay. maganda ang turo ko. Dahil dito, tunay, hindi to. Dito may kagalingan, papaliwanag ang lahat dahil hindi ako nagpagaling ng Diyos. Huwag niyo subukan dahil ang kapangyarihan ko galing sa Diyos. Hindi ako makakilos kung hindi galing sa Kanya. Kanya lahat. Dahil ay huwag kayo basta-basta na iba ito iba. Dahil galing sa Diyos daw. Kaya wala akong makakilos kung hindi utos nila. Lahat babata ako. Sa Kanya lang ang kapangyarihan. Pinahiram lang sa aking pagsamantala. Dahil ako, kung ayaw ko, dahil hindi ko kayang ayaw ko, dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala ako dito sa lupa. Basta pray to God, magsubok. Dahil ang lahat yan, sabi niya Ama, puso, pag-iiral natin, ang kaligtasin yung krus. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, ang lahat yan, huwag kang hinitin, huwag kang magdamdam. Dahil diyang kamatayan mo, oras yan, hindi umalis yan, andyan kunti-kunti mamamatay yung ugat sa katawan mo. Tama po. Ako, di ako nagbabasa. Pakinggan niyo ang aking salita. Kung tama ba, hindi. Huwag kayo mabusgat dahil hindi kayo Diyos. Huwag mo subukan. Hindi ako nagpapagaling sa inyong Diyos. Bakit ang Diyos ang sinubukan nyo, hindi ako. Alam mo, puso dumarating ang sakit natin dahil marami tayong pagsubok. Hindi mo subok. Ay, punta tayo. Baka siya na yung binigyan na kapangyarihan ng Diyos, pinahiram at para sa atin. Huwag mo sabihin subok. Ang subok, ibig sabihin, sabi na Ama, pumunta ka lang para sa akin, susubukan mo ako. Hindi ka pala totoo. Tama, hindi. Ang lahat yan. Kahit doktor, ito na nga. At binigyan tayo ng doktor para sa ating kagalingan. Huwag natin subukan. Dahil ang lahat ng subok yan, susubukan din kayo ng masama. Dahil ang masama nandiyan lang sa paligid. Sabi niya, Diyos ko rin tawag ni Ama. Tignan niyo, pupunta daw sa inyo at susubukan. Ngayon, ang sabi ko sa inyo, hindi ako magpagaling sa inyo ang Diyos. Ngayon, sasabihin niyo, susubukan niyo ako. Paano ako? Kung hindi dahil sa Kanya, wala kayong kagalingan. Dahil galing sa Kanya yun. Bakit na ako subukan? Yung sinubukan nagpahiram sa akin ng kagalingan, hindi naman ako pagaling sa inyo ang Diyos. Dahil hindi. Subukan? Bakit ang susubukan? Bakit kayo magpapasubok? Masama yan, sabi ng Ma. Nabuhos ka na, bakit mo subukan? Bakit di mo? Pray ka. Baka ito na nga at ginamit ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos para at makakilos ang Diyos para sa atin. Malinis hindi? Anong nasasabi sa salita ko? Tama hindi? Hindi ako nagawa sa Namibia. Ang lahat ng salita, siya sa atin ninyo kung tama o hindi. Mahirap magusga. Kawawa kayo mamaya pag-uglan nyo. Isa lang pwede mag-usig ng Diyos. Kayo, pagsamantala lang dito sa lupa. Binigyan lang tayo, pagsisisi ang pagbabago. Kung di pati magbago, oras siya naman ang katawan niyan babalik sa lupa. Ang lahat ng bagay hari-hari mo babalik sa lupa. Wala sa inyo, kaya hiram ng lahat. Binigyan lang kayo ng luho, kasayahan. Kasaya kasi ang gusto ng Diyos. Oras yan. Di kayo nagbago na kayo. Sabi ng Ama, kung ano ka man noon, sana hanggang ngayon. Puso, ano man noon, babalik ngayon. Sana hanggang ngayon, dala-dala mo yung ugali mo. Kung nagbago ka na, mananggalan ka. May katapusan ka, kawawa ka mamaya. Yung muna magsisituloy lang lahat. Isishare nyo sa inyo kung may lugar yung isishare sa atin. Ha? Hiram lahat. Ang lahat dyan, kung ano man ang bagay, mga bular na nakikita ninyo. Pray nyo, ito na nga ang magbigay sa aming kagalingan. At ito rin ang batbat ni Lord.
Alam namin at siya ang isang albularyo at ginamit siya ng Diyos para makakilos ang Diyos. Dahil sa Kanya, ang Diyos, ang lahat, Espiritu yan, gagamit ng mga tao para ay may katungkulan ng lahat ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ang gumagalaw yan, hindi tayo. Tawa niya na. Tulad ikaw, anong trabaho mo? Anong trabaho mo? Anong trabaho mo? Ganyan ang binigay sa inyo katungkulan ng Diyos. Ngayon, ang trabaho mo, gawin mo yung dapat lugod-lugod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nasa iyo. Kung gumawa ka na hindi maganda, wala ng Diyos sa inyo, ikaw ang maging Diyos-Diyosan. Ikaw pa mas mahigit sa Diyos. Bilang araw, lalapit ka rin ang nagpapagamit. Sumubra ka na, tumaas na ang iyong binigyan ng kaligayan sa iyo. Ang kayo, biyaya ang lahat binigay sa inyo at naging sobra ka na. Sabi ng mamaya pagbagsak mo, balik ka, back to zero ka, balik ka rin sa akin muli. Anong sasabi mo eh? Ano masasabi niyo ngayon? Ano, magsusubukan pa ba tayo? Kasi pagsusubukan tayo ang kawawa. Oras kayo tinanggihan, kawawa kayo. Walang kinuman magpapagaling kahit saan man, Diyos pa rin. Ang Diyos ang Pinoy, dapat magpasalamat at mayroon pang nagagamot at mayroon tumanggap sa Kanya. Dahil kung di niya tanggapin, sino ba siya? Kundi dahil sa Kanya, wala tayo dito sa lupa. Binigyan ka ng gunting biyaya sa iyo at negosyo. Pagpasal kung ano man ang ugali mo siya, yun. Naglilingkod ka sa simbahan, naglilingkod kayo sa Diyos. Katapos lahat pupunta niyo, subok-subok. Ibig sabihin, kayo lang makadiyos. Makadiyos din yun. Iba din ginamit siya yung may ibang ginamit mo. Isang patutungan natin sa Kanya pa rin. Ginamit lang tayo ng Diyos. Dahil Kanya-kanya tayo gawain, isang patutungan natin si Lord. Tama? Magrelasyon tayo bawat isa sa atin. Magrelasyon tayo sa Diyos. Ang Diyos at kayo ay iisa. Ikaw at ang Diyos iisa. Kung sa lahat yan, huwag niyong baliwalahin. Dahil lahat tayo patungo sa Kanya. Hiram ng lahat dito sa atin. Walang sinuman. Kahit milyonary ka, mamamatay ka pa rin. Dahil yan, palamuti lang yan. Kaya ang madadala mo dun sa Kanya. Yung tunay mo, totoo ka, pagmamahal mo sa Diyos. Pagmamahal mo sa kapwa mo. Ano ba ang pagbubukas ng paraiso? Ng pintuan ng tahanan ng Diyos? Alam niyo yan. Naglilingkod ka sa simbahan. Ano ba ang susi patungo sa Kanya? Nang bubuksan ng tahanan ng Diyos. Ibig sa pagmamahal sa mga kapwa. Yun. Anong halaga? Anong gamit ng puso? Yung pag-ano sa mga tao, pagpapatawad sa kasalanan. Nandiyan na tayo. Anong gamit ng puso? Pag-ibig po naman. O nandiyan na tayo. Ang tunay na gamit ng puso. Ang puso, kung dala mo yan, totoo ka. Yan ang tahanan ng Diyos. Ikaw nagbubukas ng puso mo. Ipasok mo si Lord. Yun din ang puso magdadala patungo sa tahanan niya. Ang susi, ang puso. Ang pagmamahal sa nandyan na yan. Basta ang pag-ibig, ang puso, mahalaga sa lahat. At kaisipan natin si Lord, laging natin. Paano? Saan ang tahanan ni Lord? Sa puso. Sa puso. Paano mo nalalaman kung nasa puso si Lord? Ikaw? Yung nasitin mo na kay Lord, kaya yung puso mo lang sa Kanya. Yes, ang isip ang dinadala doon. Dahil kung Po. alala sa yung isip, binigyan ako ng isip ng Lord. Alam, anak, nandito lang sa puso mo. Dahil mga ang puso isip mo. Tayo pa doon. Siyempre kung hindi naisip, paano mo nalamang si Lord na sa puso? Kaya pag may naramdaman ako, Ama, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala, Ama. Ngayon, siya si Lord. Sa puso. Paano mo nalaman? Sa isip, sa kanan. Binigyan ka ng isip. Kung wala kang isip, paano mo nalaman? Ay, nandoon si ano, dahil naisip. Ano na para yan? Ha? Para? Sa paningin ng yung maganda, kay Lord. Para matignan natin si Lord kung nandyan ka, di ba kayo din, Ama, nandyan kayo. Nakikita ko kayo. Ang mata malakas sa lahat. Opo. Ang mata, kung walang mata, walang isip, walang puso, hindi kumpleto ang buhay mo, ang mundo mo. Opo.
Minsan ang isip natin, minsan napapatalo tayo sa masama. Dahil kung si Lord kayo nagsisimba ng anuman, kung lumapit kayo isang anuman, ordinary nga bularyo, isipin mo, ito na nga ang ginamit ni Lord para sa atin. Huwag mong sabihin subukan. Sabi ni Lord, sabihin mo sa kanila, subukan lang nga dahil huwag mo silang gamitin. Dahil ang pagsusubok nila, ibig sabihin ay hindi sila totoo. Kasi hindi tatalab sa kanila dahil sumubukan. Ay pumunta ka dito, ay magpagamot kami po. O sige, umupo kayo po. Katong ano, yan o, kasi po sabi nila, kinulang daw ako dahil sa kapitbahay namin po ang nagkulang. Sino nagsabi? Kung ikaw naniniwala ko, kung naniniwala ka, tumayo ka na dyan. At umuwi ka na. Puntahan mo yung nasabi mong kukulang kapitbahay mo. Ikaw magpaalis sa kanya dahil huwag ka nang mayo pa doon na kapitbahay mo para malaman mo. Sabi niya, alam mo pala kukulang yun. Yun ang patanggal mo. Hindi na po, hindi. Hindi. Sinabi mo na daw ka, tsaka na kayo babalik, kumayod na kayo. Pati ako, ginugulo ninyo. Nililito niyo. Tandaan ninyo. Basta pumunta kayong ganyan, huwag pagsubok, pray to God. Ito na nga ang ginamit ni Lord. Unahin niyo si Lord muna. Hindi basta inuunahan niyo ang tao. Lalo kayo nakakasala. Noon di ako nagsasalita, no? Ngayon lang. Taon nito. Pinababayaan ko sila. Pag gamot ko, pasok ako. Kahit masama, pasok ako. Lalabas ako nung gagamot. Alam niyo susan yan. Ngayon lang. Ang tanong ko sa inyo, yung mga sinasabi ko, tama ba? Hindi. Yung pare nga nag-usap kami, sabi niya, si Father Ben, sabi niya, ang mga iden, mayroon lang sasabihin sa'yo. Ano yun? Alam mo, ang mga iden, sabi niya, ako po, parang pinakila ko ng Diyos, sabi niya, ni Jesus. Paano mangyayari yan? Dahil marami akong sakit, sabi niya. Dasal ng dasal lang, pati mga madre, ay, dasal ng dasal ako, ay may sakit pa rin ako. Na-stroke siya, lahat ng katawan niya may sakit. Hindi siya makalakad. Ngayon, binasabasan ko siya. Kaya pinainom ko yung tubig. Tumayo ka, nakalakad. Ngayon, gusto mo sagutin ko yung sinabi mo. Ano ngayon? Sabi ko, Lunes, kahapon, di ba nagturo ka ng araw ng salita ng Diyos dito sa tahanan ng bato? Sa bunuan, doon lang sa bunuan, pati yung kwarto niya. Doon kami sa kwarto niya. Ngayon, ano bang sinalihin mo doon sa mga tao? Di ba tungkol sa Diyos? Ngayon, sa tungkol sa Diyos ni Jesus, ang kasisiyahan at pinaliwanag niya sa mga tao. Ngayon, ang tanong ko, paano mo sasabihin lumayo ang Diyos sa iyo? Dahil nagkasakit ka. Walang kasalanan ng Diyos. Ikaw ang nakasala doon. Ang Diyos binigyan tayo ng freedom. Sabi mo, malayo ang Diyos sa iyo. Hindi, ikaw ang lumayo sa Kanya. Dahil binanggit mo na yung kahapon, ngayon sabi mo lang, sakit ka, inabuso mo katawan mo. Or sa pagkain, sabihin ko or sa pagkain, inuuna mo ang trabaho mo kontra sa katawan mo. Ang katawan niya pinahiram lang sa iyo. Ngayon, ang mga ugat-ugat mo sa paa, pumutok-putok na dahil kulang sa tubig. Or sa iminong tubig, ayaw mo uminom dahil inuuna mo ang trabaho. Sinong papatay sa katawan mo yan? Di ikaw. Huwag isabihin ng Diyos. Ang Diyos kahit kailanman. Pinabayaan tayo, ay freedom tayo. Tayo mag-alaga. Binigyan tayo ng katawan pagsamantala. Dapat alaga natin. Huwag natin sisi ng Diyos dahil ikaw rin ang gumagawa. Minsan Jesusan, sabihin ko sa iyo ng totoo. Maniwala siya, hindi. Minsan, napapalimas ng gugutom yan. Minsan, umiinom yan. Minsan, hindi na siya gana kumain. Tama, hindi? Kahit hindi ko sinabi, sasabihin ko na, darigin ko na. Alam ko yun. Ha? Mahirap naman magsinungaling. Yes, dahil magsinungaling ka, ikaw rin gagawa ng kasalanan mo. Ayan, titignan lang kita, malalaman ko na yung bawat kilos mo. Por eso sabi ko sa iyo, huwag niyo subukan. Hindi naman nagsusubok sa inyo. Magpasalamat na kayo. Pupunta kami ay ito na doon gamit ng Diyos. Lahat tayo gamit ng Diyos. Kanya-kanya tayo gawain. Minsan naman. Kanya-kanya tayo katungkulan. Kasi minsan, pagka talagang pupunta ka ng
may tumatalo sa'yo din. Hindi mo. Kung magtatalo ka, talagang Yan ang bagay, wala katotohanan sa iyo ang Diyos. Kung nandyan ang Diyos sa iyo, walang sisingit yan dahil siya lang magagabay sa iyo, kanya ka lang iniisip mo at puso mo sa kanya lang. Dahil ang God, dahil ito po yun, huwag ka paligoy-ligoy mo tingin sa iba dahil yan ka mapapahamak. Nagsasamba kayo, naglilingkod kayo, sino minutan niyo? Di si Lord. Eh doon ka, kung ano man naniligo mo, alisin mo yan. Yan ang surungot, asar, manggulo sa isipan mo. Bakit? Saan pupunta mo? Ang sabi ng Diyos, maglinis ka muna ng iyong katawan. Bago ako, maglinis ka rin ang iyong mga kaisipan at bago ka lumapit sa akin harapan. Dahil ang lahat yan, sa maglilinis mo, iwanan mo lahat ang mga ako at ikaw, mag-usap tayo. Kung ano man ang aking sinasabi, kung ano man ang iyong sinasabi, pupunuin ko yan ng pag-ibig ko dahil anak ko kayo lahat. Ha? Ito, dahil dito, wala yun babasa-basa. Kung magtanong kayo, sasagutin ko kayo. Para malaman ninyo kung ano man ang gusto niyo malaman, para malaman niyo. Isa lang tayo dito, binaba dito. So, kailangan natin ay maglinis na tayo habang may panahon pa, may maaga pa tayo. Dahil lahat ng bagay matatapos din ang mundo. Kung walang hukom, pipiliin lang ang para sa Kanya. Sabi niya, hukom, wala. Gusto ng Ama, magbago tayo lahat para lahat tayo pupunta sa paraiso niya. Dahil anak tayo. Kung kayo ay mga sinungaling, hindi kayo totoo lumapit at subok. Pag mga hindi kayo totoo. Walang galing sa puso. Wala. Useless. Sayang ang pagod ninyo pagpunta niyo dito. Tama hindi? Basta ulit-ulit pagpunta nyo, totoo kayo. Kahit dala kayo ng ano abulari dyan, pagpuntahin mo sila dito. At kung ano man kailangan nila, at malaman nila, para maging matuwid ng lahat. Ayaw ko lang talagang magpa-amin, sabi ko, waalisin nyo. Dahil pag-amin, ang pinanguntahan nyo, anong gawain niya magpagaling ng tao. Ngayon, pinagaling mo na nga, at ang lahat ang mga kukulang, kung hindi magsasabi ng totoo, ayaw nila rin mapahamak ang pamilya niya. Alias lang yan. Tayo naman, naniniwala. Yari, ngayon, tinanggalan ng sakit. Sobra sakit binigay sa iyo, sakit ng ulo. Gusto mong gumanti. Mas lalo pa sila. Hamak sa kasamahan. Kung tama, ang sakit mo, gugamutin kita, katapos, maggamot. O, sige, pray to God. Magbago ka na, habang may panahon pa. Dahil ang lahat yan, kung ano man sinong gumawa sa iyo, patawarin mo na para patawarin ka ng Diyos. Importante, gumaling ka, lakas ka. Tuloy mo ang buhay mo. Malinis hindi? May mali o wala? Ano pa? Gusto niyo malalaman? Ha? wala na. Basa! Namiss Tungkol sa pagpaliwanag tungkol sa Diyos. Namiss lang ako mga kasi nag-ano na kayo ngayon. Ha? Namiss lang ako. Oh. Noon di ako nagsasalita. Marami na kayo. Ha? Lahat at pumunta dito. May iglesia. Mga Japuno. Oh. Ano? Papa. Lahat sila mga leader. Galing pa sa Juan. Dito sa Kamprame. mga Japuno sila. Mga Santa Barbara. Yung Santa Barbara umiyak sa akin. Lahat ng tanong na sinagot ko. Sabi niya, kayo na po. Kayo ang tagal. Ano? Iikot niya na buong mundo. Upo. Mga liter-liter Tapos wala na. akong nahanap. Kayo na po. Kayo lang ang nakakasagot lahat. At tingin mo. Sa mga paliwanag. Tama hindi. Tungkol po sa Yan. Basta. mga paliwanag, nasa Bible po yun, ang sinasabi po naman, pinapaliwanagan po tayo. Nasa John, chapter 16, verse 13 hanggang 15. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Aparangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ito na po yun, pinapaliwanagan ni Ama. Direct. Yun ang ginagawa niyo mali. Direct ka na.
Huwag niyo subukan dahil ang lahat yan Nasa Bible masama yan bakit? Hindi tayo magpapagaling ng Diyos. Isipin niyo, pray to God. Kung anuman kayo ay pumunta kahit anuman, sino man ang mga manggagamot, magpasalamat tayo may tumanggap at utos ng Diyos yun. Kung tayo ay may sakit, dapat mag-pray tayo. Huwag tayo mag-usik, huwag tayo dahil yun din ipapahamak. Sabi niya, kawawa ka. May sakit ka na nga, mayabang ka pa, nangungusig ka pa. Sinusubukan mo pa kami. Huwag mo kasubukan. Sabi niya, baka pagsubok mo, babalik sa'yo. Tama hindi? Sa Bible yun, huwag tayo. Huwag niyo subukan dahil may Diyos pa rin. Hindi na kanya-kanya tayo tinakda dito, kanya-kanya bigyan ng gawain. Dapat huwag natin ismulin ang maliit na bagay, isang ganito. At noon, hindi ako nagsasalita. Ngayon, pagka mali ka lang nagsalita, ikukurik lang naman sa inyo para alam niyo ang inyong gagawin. Tama, hindi? Ha? O ngayon, naiintindihan niyo na. Bago kayo papasok kayo sa ospital, pray to God. Himingi kayo. Yun na nga po ang doktor at binigay sa akin at siya ay ginamit ng Diyos. Ay muna ang Diyos talaga ang number one. Lahat tayo gagamitin ng Diyos. Magtiwala ka, magtiwala. Isa lang ang tiniliburan natin, ang Diyos. Ano, hindi na kayo, hindi pa? Ha? Tama ba yung ginagawa niyo? Mali. Subok. Ha? Okay yan. Ang pagmamali, pagbalik niyo, dapat tama na. Bago kayo harapin ko. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, hindi galing sa akin, galing sa Diyos. Pinaliwanag lang ng Diyos para malaman ninyo pagpasok niyo sa ilang lugar, ay, huwag tayo maghusga, huwag natin subukan dahil ang Diyos, siya ang nagpagamit sa atin. Wala akong kapangyarihan kundi dahil sa Kanya. Siya rin ang lahat sa akin. Ang buhay ko sa Kanya. Lahat ang galaw ko sa Kanya. Hanggang sa pagkain ko sa Kanya. Dahil kung sino ba ako, kundi dahil sa Kanya, wala ako dito sa lupa. Oh. Ano ba kayayabangan kukunin? Dahil sa Kanya pa rin tayo. Ang gusto nga marunong kumbaba. Alipin at inutusan natin ang lahat. Tayo, may sakit pa, nangungusig agad. Malit, kawawa tayo. Puso tayo na mamatay dahil gawain natin ng kasalanan dahil masama, dahil nanguna na yung isip, subok. Hindi mo, ang pagsusubok mo, kayo din ang susubukan ngayon. Ano? Tama eh. May nagsabi sa inyo ba, ngaral ganun, wala? Ha? Kayo? Ha? Ano, tama hindi? Hindi mo siya habang may panahon pag-asa. Sabi nga mahal ko kayo lahat kung wala kayo isuwid. Kasi mali na ang inyong mga ginagawa. Kailangan ninyo, isipin nyo bago kayo magsalita. Ang salita yan, isang lason yan. Yan din na mapapahamak sa inyo. Kung yan yung salita nyo, walang katotohanan. Dahil subok. Sayang pag nagpunta nyo dito, sinusubukan nyo lang wala ng mga tao dito. Hindi nyo alam, tayo din ang sinusubukan. Ang lahat sinasabi ninyo at ginalik sa inyo. Dahil hindi. Sa Bible po yun, wala po tayong karapatang humusga o umatol. At dito sa 1 Corinto chapter 4, verse 5. Kaya't huwag kayong umatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Lalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman. At pahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahon iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuring na ukol sa kanya mula sa Diyos. Ito po yung pinapaliwanag na sa atin niya. Okay, para yung Diyos, pupurihin kayo. Pag kailangan ng Diyos, kayo ay tunay na totoo. Huwag kayong magsalita ng anuman pang hindi makakasakit ang damdamin sa Kanya. Dahil siya ang kagalingan, dahil siya ang paggamit. Sa Kanya lahat, bawat salita niya, hindi galing sa akin sa Kanya. Siya ang ginustuhan mo, hindi ako. Ang sabi niya, huwag mong gamutin, kahit gusto kita gamutin, walang basbas sa akin, useless. Magtuwid muna sila bago sila lumapit sa akin. Lumapit sa iyo dahil ako ang magsasabi sa Kanya kung totoo na sila ay hindi. Ano kayo sa simbahan, dapat alam niyo. Bawat kayo lumapit ay sa pagtiwala kayo dahil ang Diyos hindi lang para sa inyo. Sa lahat yan, ang mga matitino at mga mabubuti, ang masasama, ang sabi ng Ama, ang gawain. Kung pwede, turuan din sila para magbago sila. Huwag kayo pwede mag-usga. Tama hindi? Huwag niyo dito nga.
Ano masasabi mo sa Maraming salamat. Iniling na nga pagbalik ninyo. Dapat diretso na ang inyong mga bagay. Totoo na kayo. Para ang lahat, epekto lahat, ang mga hiniling nyo, matutupad nyo. Dahil walang dalawang alanganin, walang dalawang isip. Direct to point. Kung pumunta ka dito, magtiwala ka. Dahil hindi kami nagpagaling, ang Diyos. Ang lahat ng paliwanag ginawa sa akin, pinaliwanag ko sa inyo. Galing din sa kanya ngayon. Dahil gusto ng Ama at kayo ay maging kayo ay kayo, totoo kayo, huwag na kayo, alisin niyo na ang kaplastikan, ano man ang walang tiwala, pagtiwala kayo sa sarili niyo, patotoo kayo, ang Diyos ay sa inyo. Yung sinabi po ni Ama, yung tungkol po sa Diyos ay alipin. Totoo yun, nandito rin sa Bible po yun. Nasa Pilipos chapter 2 verse 6 hanggang 11. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumili na manatiling kabantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Pinganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y napakababa at naging masunurin hanggang kamatayan o hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninilukluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon na ikararangal ng Diyos. Yung kanina sinabi ko niya, ang Diyos ang ito. Nasa Biblia. Sa Bible. Ngayon, lahat ng mga sinasabi ko, hanapin mo sa Biblia, nandun sa Biblia. Hindi ako nung sumula, hindi ako nung bumasa. Hanapin niyo ang mga misay ginaba sa akin at pinaliwanag ko sa inyo. Para makita nila, may kasaysayan sa Biblia. Por eso sabi ng Ama, magpatuto kayo, ako ay nasa inyo. Magtiwala kayo sa bawat isa sa inyo. Ang mga tao, mga magtiwala kayo. Dahil ang lahat yung pagtitiwala ko, inyo, para ako na rin. Nirespeto yung ginagalang ninyo. Kung may nasaktan ang bawat isa sa kanila, wala ako sa puso mo. Dahil ikaw, ang Diyos-Dusan, o yan, mas may ka pa sa Diyos. Ang kayabangan, pagsamantala lang yan. Lahat sa oras kayo ang nangyari ganon, wala kayong malalapitan dahil sabi ng Diyos mismo, kumapit na kayo, may ginamit ako, hinusgahan niyo na kagad, sinusubok kayo. Paano ako lalapit sa inyo kung ganyan kayo? Tama, hindi. Ngayon, wala akong pa sa inyo, magbalik kayo kung totoo na talaga kayo, ang Diyos ay na sa inyo. Kung ngayon, ayaw na nga ituwid lang ang kamalian ninyo. Hindi kayo pinagalitan, hindi kayo gusto lang niya para gumising na kayo. Dapat totoo. Kurso ang lahat yan ng araw to. Kung totoo ka, ako ay nasa iyo. Nandyan ako sa tahanan mo, sa isipan mo. Kailangan bawat kilos mo. Kung hindi ka totoo, ako umiiwas sa iyo dahil mas may higit ka pa sa akin. Sayang ang katawan niyang pinahiram ko sa inyo. Dahil ganyan pala. Bilang araw at lahat babawiin ko. Walang binigay ko. Habang nabubuhay kayo, hiram nyo lang yan. Oras na, kinuha ko na yan, tapos na kayo. Sa Bible po yung pinapaliwanag sa atin niya, Ama. Nasa Bible, nasa John chapter 14, verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na tutuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, at magpapakaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ito na yung direct na pinapaliwanag sa akin. Kaya nagsasalita. Bahala kayo. Liwanag ko sa inyo para importante at gumising na kayo. Alisin yung balugtot, ituwid nyo na ang sarili nyo. Dahil yan din katuwiran ninyo at totoo kayo, yan ang pintuan ng paraiso ninyo. Ang puso nyo, buksan nyo na. Pasok sa Jesus. Bawat salita niyo, isipin niyo kung tama o mali. Alisin mo yung mali, tama lahat. Dahil ang Diyos ay siyang tunay. Kaligtasan mo, ang tama sa Kanya ka. Kung mali, ikaw ang magawa ng kamalian mo. Ikaw rin magpapamot sa sarili mo. Kaya ikaw rin ang gagawa ng kamatayan mo. Wala nang iba. Ikaw ang iligtas mo ang inyong mga. Huwag kayo ng itong araw dito na.
Pag nyo dito, napupunta nyo, may ba ito, salita dito na napupulot nyo sa iba? Wala. O, wala. Ibig sabihin, dito, peki ba dito? Totoo. Ha? Totoo, marami sa totoo. Basta pagbalik nyo, maging totoo kayo bago kayo gamutin ko. Tama hindi? Yan ang aral ng salita ng Diyos. Ha? Naglilingkod kayo sa simbahan lahat. Paano? Dapat yung tinuturo sa inyo, ganito, hindi. Iba dito sa akin. Dito direct. Dahil dito. Naintindihan nyo dito. Yun. Basta importante, God, the best, God first. Bago tayo. Ang lahat. Bago ta? God first. Lahat tayo. Si God ang nagliligtas sa atin. Walang nang iba. Pagpatotoo tayo, ang Diyos ay nasa atin. Maraming salamat. Parang hindi ka na iba. Ang dito ng aral, ha?